Mga karaos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Bali, araw po ng Sabado ngayon, July 27. Bali, payroll po dapat natin ngayon pero iano na lang po natin. Lalaktawan na lang natin tong Sabado kasi bukas may pasok tayo araw ng Linggo. So, hahabol po tayo para yung payroll naman ng mga kasama natin medyo mahaba, medyo mataas, o medyo malaki-laki naman kahit paano. Kasi ilang araw din tayong walang pasok. So, yung iba, nakapag half day, yung iba nakapasok, pero yung iba naman, 4 na araw. 4 na araw silang walang pasok. Gusto ko nga lang po pala magpasalamat sa mga comment nyo dito sa video namin. Maraming salamat po sa mga nakakatuwa, nakakataba ng puso yung mga comment nyo. Maraming salamat. Kahit naman wala po tong vlog, ginagawa po talaga namin yan ni Mrs. So, ano naman po naman gagawin natin sa mga kinikita natin, hindi naman natin yung madadala sa taas. Hanggat maaari, i-share po natin. So mas masarap po yung sa pakiramdam yung tumulong kaysa tayo yung tinutulungan. Okay, bali anong vlog natin ngayon? So meron nga po pala tayong na-discovering problema dito sa Project Athena, dito sa Phase 6. Ito nga po palang pag-share namin ng mga problema sa ginagawa naming unit. Since nagbablog na rin po tayo, sinishare namin dito, binivideohan namin just in case yung mga viewers natin na ganito din yung problema. So magpapakita kami ng solusyon dito sa video kung ano yung mga dapat gawin. Yan. So isasabihin natin dito para kung sakaling meron din po kayong mga ganitong klaseng problema, alam nyo yung solusyon na gagawin at hindi ko kayo madodoble-doblehan ng gastos. So ito mga karos, update din tayo sa ating mga ongoing project dito sa Lumina. Samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado. Enjoy watching po. Tara. Okay, umpisahan na po natin ang trabaho ngayong araw ng Sabado. Bali, ang una natin pupuntahan itong Phase 5. Kakamustahin muna natin yung unit na ite-turn over ko. Bago ko i-turn over, double check ko muna. Umulan nga po pala kagabi. Umulan kagabi, medyo malakas din. Double check ko itong ginawa namin kahapon ng umaga. So babalikan ko kung magkaroon pa rin ng leak problem. So hindi lahat po ng ginagawa natin dito sa mga townhouses, yung row houses, ay madaling masolusyonan. Minsan kasi talaga ang problema nasa kabila din kasi dikit-dikit yung bahay dito. Pero yung pinaka main problem na ayos natin, lumilitaw na lang yung iba kapag nagkakaroon ng bagyo. Pero syempre tayo hindi natin titigilan yan hanggat hindi natin makuha or hindi natin maayos. So double check ko muna to. Tapos pupunta ako dito sa bagong project natin sa Block 14. Andiyan sila Ricky, si Kuya Boy, tsaka si Marvin. Check natin yung mga kailangan nila. Tsaka syempre magbibigay tayo ng assignment nila. Dito na po tayo. Yan, ayos naman. Ayan na. Yun, may problema rin yun sa kabila. Makikita nyo, nilagyan nilang nila ng trapal pero hindi naman yan ang solusyon talaga dyan. Ayan na. Check natin ito. Ayan. Tuyo na. Bali mga karos, gagawin ko nga po pala ng video to before and after. Yan, para po dun sa mga kumuha ng ganito klaseng bahay tapos medyo less lang yung budget nyo, hindi ganun kalaki. So ito yung una nyong ipagawa. Yan, bali front and back extension. So sa back extension nya 4 square meter lang naman po. Tapos itong front, bali yan, extension nya ganito yung standard kapag nagpagawa ka rito sa Lumina. Bali yung poste, bahala ka na kung ilan. Basta yung cladding ganyan lang kataas. Yung poste ganyan lang kataas. Pati yung side by side wall, yan ganyan lang kataas. So pwede kayong magharang ng polycarbonate magkabilaan. Tapos yung roofing trusses nyo, yan pwedeng ganyan. Depende sa inyo kung anong materials gagamitin nyo. Pero PVC panel or PVC roofing or polycarbonate. Siyempre mag PVC roofing ka na.
Tapos sa design ng grills at saka gate, bahala ka na, depende sa inyo. So lahat naman pinapayagan nila. Basta sa kulay lang, black or brown. Pero pwedeng may shade ng iba, basta kailangan merong black. Ayan po. Yeah, okay na tayo rito. Bali, for turnover ko to kay client ngayon, titingnan nila. Pero for observation naman sa akin yung mga gagawin po dyan kung magkakaroon pa ng problema. Ayan po. Ayan, dito tayo sa bagong project natin sa Phase 5. Master Joe, good morning. Good morning. Ayan. Ano siya? Laging umiikot sa umaga. So ayan yung hollow blocks natin. Yan, bali may kulang sila 3 piraso. Kasi may mga basag. So kukunin ko na lang po yan sa, sa hardware. Okay boy, good morning po. Yan, bali ito pa rin yung tinatrabaho nila rito. Yung excavation, halos okay na. Bali yung pagbabakal, ayan po yung ating ito po yung ating poste. Bali sa rebars, 6 po na 12mm. Yan, 12mm po to. Tapos sa stirrups po 10mm naman. Yan, 10mm. Yan, bongalo type yung finish. Ayan yung sa parilya. Ayan, nakasetup na. Yan, unti-unti na po nilang inaayos rito. Sila Bilog at Adonis nga po pala, lilipat din dito pero baka bukas para mabawas-bawasan po yung materials dito. So magsiset tayo na insulation doon. Tapos sa metal framing. Yan, wala po kaming wala kaming haluan. Napakadami, saan tayo maghahalo dyan para mabawas-bawasan. And tapos kinontak ko na si client para sa pagpili ng mga tiles at saka PVC panel para sa ceiling. Yan. Yan, para mabawas-bawasan yung, yung mga gamit natin. So ito muna yung assignment natin dito. Tara. Sa hardware muna tayo, bumili tayo ng QDE block at saka cylindrical na 1/2. Yan, bali ihahatid natin to dun sa ginagawa nila Adonis at saka may Bilog ngayon. Nagpabili lang si Kuya Boy ng breaker. Hindi ko pala nasabi, good news, may kuryente na po dun sa ginagawan po nila. Yan, breaker na 20 amperes lang at saka napagwantes kasi nagbabakal sila. Tara. Kaya ako silicon pre, clear. Isang buo kailangan ko eh. Puti, ay clear. Walang clear? Nagamit ka hapon. Ano sa polycarbonate pre kasi nag-install sila ng polycarbonate. Lang pre ko, mahaba na naman to, kasya na to. Mahaba pa yan. Kulang to pare. Isang buo talaga kailangan ko. Mukhang wala kang stock ngayon Meron mamaya. Anong kulay yan? Brown pa na to. Brown? Oo, white to eh. White? Oo. Hindi pwede, maganda sana clear. Ayan, anong kulay yan? Ayan, clear. Magkano to pre? Yam na. Buo pa to pre. Yam na. Hindi nga, sigurado ka. Ulo, pare kumaha ulo. Ayan niya, ulo. Hindi ko na pare dumakwang. Malaya kamay. Ayun. Yan, may ulo. Yan, tagal mo na. Thank you pre salamat. Nakabala ka pa. Thank you. Ayan, bali bigay na ni Master Batang. Nasa 150 to 180 rin to. Ang gagamitin natin doon. Yan, maraming salamat. Thank you pre salamat. Thank you. Okay, bati tayo rito. Okay, Richard, good morning po. Good morning. Yeah, good morning. Yeah, ilan na lang pala sa mga tiles yung kakabit dito ni Kuya Richard. Yeah, may tayo dyan, may floor drain. Yan, tapos dito din, bali may gagawin pa sila Bilog dito. Bibili pa tayo ng rito, yung 1 and 1/2 na grills, na angle bar para sa grills dito. Yan, may cover pa to pero pang huli na. Ito yung number 6 na stainless clean out. Tapos yung may floor drain din tayo dito. Yan, magagamit pa po natin yan para dito sa mga downspout, magkabila, tsaka dun sa dulo.
Yan, pansamantalang iniwan mo na yung finishing carpentry rito kasi may mga gagawin pa. Mamaya pala magdadala ako ng hollow blocks dito, mga 7 piraso. Yan, gagawin na rin ni Kuya Richard yan. Dito si Kuya Dindo. Good morning po, Kuya. Oy, good morning! Morning, good morning. Shoutout nga po pala, ma'am. Kasi, sir. Sige, Ma'am ganyan. Joy, happy birthday po bukas, Ma'am Joy. Shoutout po sa inyo. Bukas ba? Bukas, 28. Birthday pala ni Joy bukas, no? Oo, ano? Buti kayo, alam nyo. Ako, hindi. Ayan. Ano pala, birthday pala ni Joy bukas? Oo. Oo, kasi yung huling birthday niya, day off natin. Ayun, umalis kami nun. Hindi naman bukas kaya lang linggo Oo, linggo. Wala tayo makapasok ng mga nakaraan. Oo. Oo nga pala. Salamat Kuya, pinaalala mo na. Wala yun po. Yan, so Kuya, ganun pa rin. Preparasyon ka muna. Ako, lahat na, ano ko, pero Yung sa kornisa, bibiling ko na lang kapag okay na to. tapos sabay na natin ang primer. Sige. Para pag-urong na lang tayo ng pag-urong yan. Sige. Yan, dito nakapwesto si Kuya Dindo. Bali, ito naman araw-araw may improvement. Tiling, overall paint. Makakasama ni Kuya Dindo rito yung ilan sa mga tropa. Bali, si Kuya Dindo kaya nandito siya para iwas muna dun sa langhap ng locker dun sa row house. Yan, si Kuya Rigor pagka matapos siya lahat dun, napipwestuhan uli ni Kuya Dindo yun. Tapos yung ibang tropa rito, pagka makaluwag-luwag, papapreparasyon natin yung mga pader. Itong mga wood. Pero yung mga masaselan, kagaya nitong mga cove ceiling, yan. Ano po yan, kailangan Kuya Dindo po yan. Pa mamasilyahan po natin yan lahat ng pader para mabilis. Yan na. Medyo malaki kasi ito, mahihirapan dito po si Kuya Dindo lang. Yan. Yan na po yung mga nagagawa ni Kuya Richard dito. Okay, papunta tayo kila Bilog ngayon. Yung mga binili po natin materyales. Yung iba doon kila Bilog. Ayan, tara. Dito na tayo sa pastry. Eh, may halo na si rito. Si Adonis. Good morning, Adonis. Good morning. Yung bali yung halo na yan para rito sa palitada nitong ating mga tubo. Itong mga tubo na to, yung water line at saka floor drainage. Tsaka yung ano na rin po, yung sa septic. Yan. Bali ano po yan, papalitadahan. So may pa-square tayo rito na palitada para magiging poste. Tapos bumili tayo ng ano rito, ng chicken wire para mas makapit po yung ano, yung palitada. Yan. Bali kumuha lang sa doon sa alambre tsaka pako. Yung mga pinutol-putol na natin yung mga bakal dito. May pinagagawa pa si client. Yung silicone, dyan po gagamitin yan. Yan, wawalisin po natin yan. Tapos isi-silicone sealant natin. Bilog, good morning Bilog. Yan. Bali pinalalagyan po ni client to ng, ng bahay. Kumbaga taklob. Protection. Ayan. So, ang setup natin or yung plano natin dito, yung mabubuksan siya. So disusi, nabubuksan para pagka pinalinis, yan, may pintuan, pero kailangan medyo maluwag, yung hindi mahihirapan po yung yung magtatanggal po ng ng magbe-maintenance ng aircon. Ayan. Tapos ito papaputol na natin to. Nabilan na po natin to ng pinaka cover niya para do sa urban, para sila maganda tingnan, hindi ganito. Ito may waterproofing pa to. Bali iuhuli na lang namin. Pero pasado na to, wala naman ng leak yung likod nito. Yan, ganyan po siya. Log, yung walang ganyan may cover yan, yung gilid. Log, pwede bang anuhin ko muna to, pasilikon ko muna habang nandiyan ka? Sige, assemble ka lang. Meron i-assemble ka lang. Ganito kataas na yun, sir. Yan, maluwag na yan. Para pag tinanggal. Pwede rin po kita rin yun. Ayan, pinapalagyan ng cover to. Maraming purpose kung bakit gusto niyang may cover. Pero pwedeng wala naman. Ayan, gusto lang ma-safe ni client na yung niya, yung outdoor, kaya may cover.
Ito bali, kukulayan po natin siya ng QDE block. Yung gagawin po niya ni bilog. Tapos syempre may cylindrical hinges siya. Ito yung magiging bisagra. Pwede na yung 1/2. Tapos pipinturahan ng epoxy gray. Tapos ito nga po pala mga materials ko sa dating project ko. May mga laman pa yan para bigay na natin kay client. Tapos ito epoxy. Yan para hindi pasukin ng tubig yung tubular. Yan bali, wawalisan muna ni bilog. Yan, tapos ito na yung ating silicone gel. Kapag ka yung yung area medyo kailangan malaki, pwede naman pong to. Pwede naman katirin to, yan ganyan po yung itsura niya. Yan kinakater po natin. Tapos yung dito sa dulo, parang may padip po siya. Ito yung pag magpapahid na. Yan yung isasayad. Walisan muna. Tapos applyan na. Tapos kapag bitin pa yung nilalabas ng silicone dito sa silicone gun, pwede nyo pang pwede nyo pang putulan pa para mas maluwag po. Kasi hindi naman squalado yung pader, pero yung polycarbonate nung in-install natin, squalado. Kagaya nito, medyo malaki siwang nito. Kailangan niya malagyan natin. Ito kasi yung purpose para hindi siya magkaroon ng tulo. Kadalasan mga karoos, pag gumagawa po tayo ng aquarium, yung aquarium na nilalagyan ng mga isda, yan, ito yung ginagamit. Kay Master Batang ako bumibili nito kasi yung gamit niya matibay. Yan, heavy duty silicone po ito yung ginagamit niya. Yung mga nabibili kasi sa hardware, hindi ko kilala yung brand yan eh. Yung pinapagpagan na lang ni bilog to para pagka nilagyan ng silicone, maayos. Kakapit. Gamitin yung hagdan natin. Pwede palang ganyan yan ah. Paglagay po niya, papasadahan po ng daliri yan para mas makapit, sumuksok sa loob. Log, 2 beses ha. Patuyuin mo muna. Tapos mamaya ulit lagyan mo. Yan, bali itong unang hagod niya. Tapos mamaya pag matigas uulitin. Yan, uulitin po. Hindi po yan pwedeng doblehan ng basa pa kasi kakalat lang, masasayang. Ayan, sa may mga problema sa polycarbonate, kayang-kaya nyo to kahit hindi ko kayo kumuha ng manggagawa. Yun nga lang, ang problema lang natin kasi hindi tayo basta-basta pwedeng umapak dyan sa polycarbonate. Kailangan meron tayong inaapakan lang dyan. May technique po. Kung aapakan nyo lang dyan yung mismong mga bakal. Bali yung polycarbonate nga po pala na ginamit namin dito, isang buo. Wala po siyang dugtong. Papansin nyo, nahagura ng daliri. Log, iwan ko na muna yan dyan ha. Tapos doble yan mo mamaya. Breaker, para may kuryente na tayo. Saka pakibigay na lang ng guantes kay Kuya Boy. Okay, dito na tayo sa phase 6. Bali, continue lang yung trabaho rito. Bali, nagpapaumpisa na tayo sa tile grout. Tapos na yung sa installation ng tile sa stair. Tapos yung sa overhead cabinet na additional yan, inuumpisahan na. Bali, nagkaroon nga po pala tayo ng problema rito. Yan, isi-share natin. Tapos yung solusyon na gagawin namin, papasahan muna namin ng video si client. Ganun po yung mga ginagawa namin kasi hindi naman nila nakikita ng actual. Yan, bali magpapasa muna kami ng video sa kanya. Ngayon kapag nag-agree siya, sisimulan po namin yung trabaho para masolusyonan yung leak problem dito. Okay, bati muna tayo sa mga kasama namin. Yan bali yung bintana nga pala na yan, pag uwian sinasara po namin yan kasi pag umulan na malakas maaaring pasukin. Yan, para may air vents lang doon sa gumagawa para presko, binubuksan-buksan namin. Okay, bali ito na nga po pala yung cabinet. Yan. Yan, meron lang po siyang height na 40 kasi mabababa po yung rito mga kisame, yung finish. Tapos yung dalawa yung sukat nito, yung dalawa 30 lang, 30 cm lang yung width. Pero yung mga length niya 150.
Ito lang yung naiba kasi sa malaking kwarto to ilalagay. Pero yung doon sa dalawang maliit at saka rito sa taas at saka rito sa baba, sa may corner area, yan, bali 30 na lang yung width nito, 30. Tapos sa 150 hinati namin sa tatlo. Tapos yung mga height niya lahat 40. Yan 40. Yan na yung naumpisa ni Master Jojo rito. Bali isa na lang yung gagawin niya. Yan, bali lahat po yan, may ano siya, may pintuan lahat. Tapos yung finish ng pintura nito, una namin tinatanong kung varnish ba uli yung mga pintuan or QDE. Napili nila QDE. Less na yun sa materials, less na rin yun sa labor. Mas matrabaho kasi yung mga ginawa dito sa pintuan, yung varnish. Tapos ayan, papa-assemble na rin po natin yung mga ano nila, upuan at saka yung lamesa. Tapos ikakabit din tong wall mirror natin. Ayan, kakabit na rin natin yung relo. May mga dala rin sila, pati yung solar, kakabit din natin. Ito na yung natapos ni Louie rito. Wow. O, di ba? Astig. Yan, may mga gagawin pa rito, mga pintura na lang. Pero yung pagta-tile grout nito, baka huli na. Yan. Nabati ko na ba si Master Jojo? Nabati na ba kita, Jo? Good morning, Jo. Ay, good morning. Shoutout nga pala kayo, no? Yung Chito, tsaka kayo yung hotel. Yun? Yun. Yan, nakauwi na sila. Yan, yun nga. God bless, ma'am. Maraming salamat po sa pag-invite doon sa house blessing nyo. Yan, maraming taon pa tayong magkikita-kita. Yan, ingat sa biyahe. Si Master Jojo pala, nabati na natin doon sa Phase 5. Naalala ko. Dito tayo. Nandito si Louie. Yan, inumpisa na ni Louie rito yung pag-a-apply ng tile grout. Yan. Yun. Louie, good morning! Good Good morning kay Louie. Bali, yung kulay po ng tiles, yun po yung pina-apply natin dito kay Louie. Yan. Dito po ilalagay yung overhead cabinet. Yan dito. Yan, dyan sa area na yan. 40 na lang po yung ano niya, yung pinaka-height niya. So, 40 cm yung height. Tapos yung ibabaw, nag-drop kami ng 5 cm. Total na drop nun, kasama yung sa ceiling, nasa 10 cm. Para abot pa rin po ng kamay ng tao, mapupunasan pa rin. Pag maalikabok na. Tapos yung isa, yan, dito po ilalagay. Yan, dyan sa part na yan. Yun, medyo yung width niya, medyo mas mahaba. 40 cm kasi mas maluwag to eh. Diba? Tutuloy lang ni Louie yung pag-apply ng tile grout dito. Tapos itong ginawa namin na hagdanan na to, install na namin ng tiles, baka huli na to. Kasi magpipintura pa sa taas, magre-retouch pa. Yan, huli na. Inspectin natin. Yan. Yan, dapat ganyan ang tunog. Yan. Yan. Tibay. Ayan o. Ayan. Tibay pa. Sakit ah. Hindi tayo masasaktan kung may may gapak. Tibay po kasi nakakita ng tao yan. Tapos yung isang cabinet, dito po ilalagay yun. Yan, sa part na yan. Medyo, yung height nga lang, 40 lang. Hanggang doon na lang tayo kasi ayaw naman natin makadisgrasya. Diba? Yan, merienda muna. Diyan si Carol. Break time. Break time. Okay, bali pag-usapan natin yung problema rito sa unit. Ayan, bali magpapasa na rin ako kay ma'am ng video regarding dito. Sana po masolusyon na namin to. Pero sa nakikita ko, bago kasi na mga problema to eh. Kumbaga, aayusin namin. Madalas po kasi sa mga kami common sa drainage, sa gutter, sa bubong, sa slab. Yan lahat nagagawan po namin ng paraan. Pero dito, bago to. Okay, magtataka kayo, yung pader gawa po siya sa slab. Tapos slab po to. Yan, retaining wall. Tapos hindi po siya hollow blocks. So purong buo siya ng semento. Ayan, nung
Hindi ko kaagad to nakita kasi hindi naman ako basta-basta pumupunta dito nung bumabagyo. Minsan na hanggang labas lang ako. Ayan, ni-report na rin po sa atin to ni Louie. Ayan yung nakita natin. Wala naman po kaming tubig dito, pero sa observation po namin, ito yung mga nakita namin sa likod ng pader na to. Nakadalasan na common problem din po sa ibang unit. So, syempre hindi naman porket gawa sa buhos to maayos na. Hindi naman po natin disclaimer lang, hindi ko naman po tinitingnan dito yung mga mali at pagkukulang ng developer dito. Ang akin lang is yung ano yung gagawin nating solusyon sa mga nakikita natin. So itong pader nga po pala na to, pinturado lang siya. Pinturado, masilya, pinturado lang. Wala naman tayong ibang pwedeng gawin dyan sa pader na yan. Kung hindi lang talaga. Tingnan natin kung saan nanggaling yung problema. Kasi kung dito tayo dito tayo magpo-focus sa pader, tapalan natin to ng kung ano-ano o waterproofing natin, hindi pa rin yun yung solusyon. Ang solusyon, kung saan nanggaling po, galing sa labas, papunta rito sa loob. Yun ang kailangan natin na makita. Okay, tingnan natin po rin sa loob, sa labas pala. Yung ginamit muna namin yung electric pan nila ma'am, pero pumayag naman po sila. Sila na nga po yung mag-suggest na gamitin natin. Yan, break time muna sila rito. Yan, dito tayo sa labas. Dito tayo sa wall. Bali, ito nga po palang puno na to. Ipapaputol ko po to bago po kami umalis dito. Ayun sumobra na po siya dun sa taas. Pwedeng mag-cause po yan ng ng bara sa mga gutter. Okay, dito tayo. Madam. Tatakot ako rito Diba? Doon nga sa pastry may nahuli tayo Okay. Ito yung breaker. Ayan, bali naka-waterproof po yan. Yung palitada niyan sa harap, tapos naka-waterproof. Ayan. Dito nga po pala sa pader, yan, makikita nyo, may mga ganito siya. Ang tawag namin dyan mga hairline crack. Pero malaki rin po yung impact niyan, or malaki rin po yung kinalaman nito sa mga pagpasok po ng tubig papunta sa loob. Kahit ano po siya, kahit sabihin natin na gawa po siya sa buhos. Yan, kadalasan din itong itong building na to sa first floor papuntang second floor, yan nagkakaroon din po yung gitna niya. Yan din po yung cause kasi meron po siyang dyan. Meron po rin siyang bitak. Okay. Okay, ayun. Ito. Dito po banda yun Ayan, dito po banda. Ayan Ayun meron yata. Kaya pala. Tapos meron din siya dito. Ayan yung mga ganyan. So isang solusyon na gagawin natin dito, sisinsilin po yan. Yan, sisinsilin. Yan kung saan yung aabutin na pwede po natin na masilyahan. So sisinsilin hanggang makita natin yung pinaka-cause kung bakit may pumapasok na tubig. Tapos sa plaster band o yung tinatawag na concrete epoxy, yan, mamasilyahan po natin. Tapos ito nga po palang dingding na to, ang finish po nito is semi-gloss. Mas maganda sana naka-emulsion. Yan, isasuggest din po natin kay client owner. I-emulsionan din natin. Yan, iyan ang dapat solusyonan, hindi yung loob. So isang idea po yan. So ito rin mapapansin nyo, papakita ko sa inyo. Ayun Kung meron kayong hole sa likod nito, sa mga kumuha ng ganitong bahay na lumulobo siya after mapinturahan, tapos umulan na malakas, biglang lumulobo, ito yung dahilan nun. So kagandahan sa single firewall, kagaya nito, single firewall siya, yan, masusolusyonan mo pa to, magagawa mo pa ng paraan. Kasi kapag may gumawa ng bahay na dito ng extension, naka-block na yan, tapos pinapasok siya ng tubig, yan, mahirap ng solusyonan yan. So ito muna, papakita muna natin kay client itong pangyayari na nakita natin dito. Tapos mag-o-offer tayo sa kanya ng solution. So panibagong contract kung gusto niya ipagawa. So yun yung nakita natin, kasi
Hindi naman tayo yung gumawa ng wall na yun tapos pinapasok ng tubig, 'di ba? Ibig sabihin dito na yung galing. Pero yung mga gawa namin galing dito sa harap at saka dito sa extension, yan, pagka back job tayo ang gagawa nun. Yan. Isang nakita nating problema dito. Ayan, medyo malayo yun, hanggang dun yun. Hindi naman pwedeng hindi natin ayusin yun o hindi natin ipaayos. Naki-client naman kung kanino niya gusto ipagawa, pero sa atin baka tayo na yung kunin niya. Yan, bali hindi po tayo yung gumawa nito. Yung pader na yan sa developer. Tapos ito yung ginawa natin. So dito wala naman tayo nakikitang problema. Yan, kung sakali kasi pag pinatagal pa natin to, baka maapektuhan yung gawa natin dito. Hindi ako sigurado rito kung saan yung kung saan nagmula. Yan. Yan. Ito kasi pwedeng dito din, pero tuyo naman. Ayan. Yan, pwedeng dito kasi manipis na yan ang dingding. Yan. Maapektuhan tong TV console pag nababad sa tubig yan. Hindi natin alam kung saan galing, kung dito or dito. Basta may mansya na lang siya ng tubig. Yan, nireport sa atin ng ating kasama. At least nakikita yan kapag ganitong mga bagyo. Kaya kinakantohan na ni Adonis. Buhay yung kanto na doon, no? May pambara naman kayo dyan, no? Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Ma'am, thank you. Salamat po. Ingat po kayo, ha. Ako na munang bahala doon sa bahay niya, ha. Ingat, ingat. Thank you. Sige. Yeah. Una na po ako. Sige, ha. Ayan, after break time po, nakipagkita po sa akin yung kliyente ko doon sa Phase 5. Yung ginawan ko po na Angeli na front and back extension lang. Yan, okay lang naman daw sa kanila na i-share natin yung gastos nila doon sa unit. Yan. Bali, iniwan na muna nila sa akin yung susi. At hindi pa naman daw doon matatapos yung kanilang mga gustong ipagawa. So bibigyan pa nila tayo ng another project doon sa kanilang unit. Bali maghintay lang daw kami ng ilang buwan. Yun naman naka-line up. Yan, naka-line up naman yung nila, yung bahay nila. Okay, maraming salamat po uli kay Sir Carl at saka kay Ma'am. Ayun, kay Ma'am. Yan, God bless po. Yan, may inabot po sila sa akin para po sa tropa. Yan, makakarating na lang po bukas. Bali, bukas nga po pala, siya. Kami? Tawag dito, may pasok po kami, linggo. Okay, update na ulit tayo. Yan, hinatid lang po natin sila. Yan, let's go. Tara. Chanel, may pasalubong si Papa sa'yo. Ayan, close your eyes pa. Open. Ayan. Yan, maraming salamat po kay Sir Carl at saka sa partner niya. Yan, may... Oh, thank you, Carito. Thank you, Sir Carl. Sabi mo. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan. Sige na. We don't walk. Oh, sa inyo yan. Share. Share kayo. Thank you. Oh. Lakas ng pressure ng tubig. Yan, bali para-paraan na lang po ito. Yan, kanya-kanyang diskarte tayo. Yan, bali itong tubo na to, galing po yan doon sa taas. Sasalpakan po nila ng hose papunta rito para yung pag-iigib hindi po masyadong matrabaho. Yan, diretso na yan dito. Total naman safe naman po yung mga simento natin kasi nakapatong po yan sa ibabaw ng kahoy. Yan, nandito nga pala ulit tayo sa Phase 5. Tapos nagsabay na po tayo ng Solignum. Ito nga po pala yun, Solignum Soil Guard. Ito yung ginamit natin gamot dito, yung Solignum Soil Guard. Ayan po siya, 1,600 yung ganito. Ilang ml ba to? Parang 1 litro. 1 litro. Yan, nagsabay na tayo ng gamot dito.
Yun nga pala, tinanggal na po yung nakatabin dito sa may bandang likod. Nga kita na natin yung sa kapitbahay. Yan para mapormahan natin ng maayos to. Pagka ganyan, nagpapaalam naman tayo. Yan yung naging tie beam natin dito. Yan. Tapos dyan na po nakakapakapit yung para sa wall footing natin pag nag-asinta. Yan, magbubuhos sila rito. May gamot. Yan, nabuhusan na ng gamot. Sa anay po to. Tapos pagka natapos yung buhos dyan, pag ito naman yung bubuhusan yung flooring, magsasabay uli nito. Yan. Okay na yung puting. Yan, magbubuhos tayo. Yan. Anong oras na ba? Mag-alas 3 na, no? Mga 2:30. Kaya nyo ba? Kaya mo. Kaya? Oo siya. Pwede tayo magdagdag. Pwede tayo kumuha ng backup. Yan na. Kaya nyo bang buhusan? Kaya lang? Kaya nyo? Oh, sige, sige. Yan, kaya naman daw nila. Pwede tayong kumuha ng ano, ng backup sakali. Alam din, okay lang nakas? Makaputasin. Richard. Okay, balik tayo rito sa phase 3. May dala tayong mga hollow blocks. Yan, D4. Yan para dun sa bintana. Ito na nga po pala yan, nagawa ni Kuya Richard. Yan, para sa floor drainage yan. Yan, nakaabang na. Alright. Dito na muna, Kuya. Salamat. Balik tayo rito sa phase 6. Phase 3 pala. Phase 6 na phase 3. Bigay ulit tayo ng update. Bali yung sa silicone, dodoblihan pa. Yan, tuyo na yan. Dodoblihan na lang yan paikot. Tapos ito nga po pala yung ginawang ano rito, grills ng ating outdoor unit na aircon. Angat mga yan, ano? Sige, yan, no? Angat. Tapos na sususian, no? Diba? Nagabang tayo ng susian doon. Ayun. Bali, ganito na lang po kaluwag yung ginawa namin. Kung ano na lang po yung natira dyan na bakal, tapos yung mga bakal ko na retaso sa ibang naging project, yan, in-apply ko na lang dito para hindi nabibili. Yan, bali, pwede rin dito steel matting, magandang idea din. Kaso nga lang, itong mga dahon kasi ng mga puno, pag nag-stack up dun sa steel matting, pwede ko kasing mamahay sila doon, pwedeng kumapit. Mahihirapan pong bumaga yung ating air compressor. Air compressor, yung compressor ng aircon. Ayun. Kailangan po kasi maluwag niya, nare-release yung hangin na nilalabas niya para hindi magiging apektado yung quality o yung performance po ng ating indoor unit dito sa kwarto. Yan, bali naka primer coat muna yan, bali gray, epoxy gray, tapos QDE black. Yan, pagka na turnover na lang to, yan, retouching na lang po yan. Tapos itong kinatatayuan nila, may top coat pa ng to, ng flexible. So hindi muna namin tinatop coat pa kasi ayan, mga pakpakan kapag finish na talaga to. Tapos ito dodoblihan. Tapos nagpapabang na lang si ma'am dito ng suksukan ng trapal. Yan, siguro dito na kami mag-aabang sa ilalim. Yan, kailangan ko lang makita at saka mahanap yung sukat. Kung may on hand sila, kailangan ko yung sukat ng trapal para eksakto namin dun ilalagay yung kanyang suksukan ng butas. Yan. First time po namin gumawa ng ganyan dito. Actually meron din namang purpose si ma'am kasi hindi nyo alam, yung mga ganyan nabibenta po yan, nananakaw po yan, yung mga ganyan, yung outdoor unit. Tapos nasa bandang labas po kasi na siya ng kalsada.
Yan, kaya nagpagawa po siya sa amin nito. Ayan, okay na. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Sabado. Bali bukas po yung payroll natin araw ng Linggo. Ayan, shoutout na ka lang po pala kay Sir Ronaldo Manlangit or Ron ng Kuwait. Yan, God bless po sa inyo. Tsaka shoutout na rin kay Sir Attorney Lawrence from No Valley. Yan, God bless. So, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Ingat po tayo lahat. Tara!